Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, kasama na po ang inyong mga mahal sa buhay, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, so bago tayo magpatuloy, I would like to take this opportunity, no, kasi is this a good news. Meron na po tayong Facebook account, no, ang Batas Pinoy po. So, you could reach me there sa Batas Pinoy page po natin sa Facebook. I-search lang po ninyo. And kabubukas po lang po natin, no, sa account po nito. At this very moment, ay mabibilang pa lang po sa daliri, no, ang followers po dito. So, you could be part of that history kung kayo po ay magiging top 100, no? Kasama kayo sa top 100 na original followers po ng Batas Pinoy sa Facebook account po natin. And that would be very significant, no? And of course, this could be a way of spreading out, no? At saka enhance po yung ating capacity to reach out our kababayans, no? Ah, Sabi nga natin, they could be your friends, your relatives, no? At your neighbors, no? At upang sila rin ay mayroon yung oportunidad na ma-reach out po tayo at masagot po ang kanilang mga ah, katanungan, no? At makapagbigay po tayo ng legal impormasyon po sa ating mga kababayan. Okay? So, pakitulong po ninyo, paki-disseminate po ang good news na ito, no? Sa ating mga kababayan. And sana po, no, matulungan po ninyo ang inyong lingkod at lalo pa at this stage of our salbo, no, sa ating opening po sa bagong account po natin sa Facebook. Okay, maraming salamat. Of course, I would like also to take this opportunity na para mapasalamatan po, no, to thanks our subscribers, our viewers, no, our likers, no, our sharers, no, sa ating YouTube account na pagpatuloy po ninyong pagtangkilik po ng ating mga videos, no? At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sabi kasi ng YouTube po, no, more than 60% po ng ating viewers ay hindi naman daw po subscribers. Kung isa po kayo ron at if you find our videos interesting and informative, hindi naman po siguro kalabisan na ako po'y hihirit po sa inyo, no, ng isang subscribe, isang share, isang like po, no? And of course, yung notification bell upang sa gano'n, 'pag meron po tayong updates, no, wala po kayong mami-miss, and you'll be duly notified. Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. Okay, maraming salamat. Okay, let us now proceed, no, with our discussion. Ito'y may kinalaman, no, sa usaping mana again, no, extrajudicial settlement, about extrajudicial settlement. Ito'y padala po sa atin ng sulat ni Josephine Herbacio, 7206. Okay. Una, ano ba yung extrajudicial settlement bago tayo magpatuloy? Okay. Ang extrajudicial settlement po, no, ay isa po yang kaparaanan na kung saan 'pag ang magulang o okay, ang ascendants ng isang tao ay pumanaw, ang kanya pong mga tagapagmana, yung descendants po niya, sino yung mga anak niya, no? At saka yung kanyang asawa bilang surviving spouse, ay sila po ay mabigyan po ng karapatan ng batas na maipalipat, no, sa kanilang mga pangalan ang mga ari-arian ng pumanaw na. Okay? So, 'pag sila ay nagkakasundo, no, there are two ways of doing this, no? Tinatawag nating extrajudicial settlement of estate. Ito yung tanong sa atin ngayon ni Josephine, no? Ah, na kung saan 'pag ang dalawang kaso 'yan, no, extrajudicial settlement. Ibig sabihin ng extrajudicial, labas po sa korte, kaya extrajudicial. Yung isa naman na pag-settle ng mana, no, ay yung judicial settlement of estate. Ibig sabihin, 'pag hindi po pupuwede sa extrajudicial settlement outside of the court, ay pupunta po tayo sa judicial settlement of estate. Ngayon, kailan ba dapat magkaroon ng extrajudicial settlement of estate at
kailan ba dapat hindi, kundi talagang no choice, kundi doon tayo papunta sa judicial settlement of estate. Una, 'pag sinabi nating extrajudicial settlement, ibig sabihin yung mga surviving heirs, mga compulsory heirs, okay, na of legal age na sila, okay, ay voluntary sila, nagkakasundo sila na na pagparti-partihin na lang nila ang kanilang naiwang mga arian, ng kanilang ari-arian ng kanilang mga magulang, 'no, nang sang-ayon sa batas na hindi na kailangan pang pumunta sa korte, nag-agree sila. Kaya extrajudicial settlement na tawag nito. So, kailangan lang, siyempre, eh, kailangan lang na lahat sila ay of legal age, okey. Pangalawa, yung yung pumanaw ay wala pong claimant, 'no, na naghahabol. Pangatlo ay hindi yung pumanaw ay hindi po nag-iwan ng last will and testament, okey? So, at lahat ng mga heirs ay of legal age na, okey? So, ito yung mga ito yung mga requirements na para magkaroon ng extrajudicial settlement na hindi na kailangan pang basbas ng korte. However, 'pag 'pag ang namayapa na, 'no, ay nag-iwan ng last will and testament, okey? At may naghahabol na claimants, okey? O may nagkautang sa kanya, may naghabol, okey? At, yung may mga heirs na menor de edad pa or merong mga mentally incapacitated na heirs, okey? So, hindi po puwede po yung extrajudicial. Ah, ang tamang remedy dito, ay yung tinatawag nating judicial settlement of estate. Okay, so dalawa na yun, ha. I hope na-discuss natin ng maayos yun. Now, sa sulat sa atin ngayon ni Josephine, sabi niya, valid ba ang extrajudicial of deed of sale na tatlo lang ang pumirma samantalang siyam hindi nakapirma? Okay. 'Pag sa ganyan po, 'no, hindi po maaari ang extrajudicial settlement. Dahil ang extrajudicial settlement, it presupposes na all the surviving heirs ay dapat pumirma sila doon sa tinatawag nating extrajudicial settlement of estate, okay? So, hindi po angkop ito. So, ngayon nagkaroon ng bentahan doon sa extrajudicial settlement. Now, well, kung nagkaroon ng bentahan man, tatlo lang yung pumirma at binenta nila, yun lang ang tatlo ang bound doon sa kanilang pinirmahan na nagbenta sila. Ano ang binenta nila? Yung kanilang rights lamang doon sa kanilang dapat mamanahin. Sabi dito, in short, sa halip na 'no, samantalang, tatlo lang ang pumirma, samantala ang siyam ay hindi nakapirma. So that means, 12 yung mga compulsory heirs niya. Okay, tatlo lang yung pumirma, mayroong deed of sale. So, karapatan ba ano mangyari ngayon sa hindi pumirma? Yung siyam na hindi pumirma, they are not bound by that. In short, hindi nagkaroon talaga ng tinatawag nating extrajudicial settlement. What about the sale na ginawa ng mga ibang heirs, tatlong pumirma? Valid ba yun? Insofar as yung katumbas po ng share po, 'no, ng mga heirs na yon na tatlo, valid po yun, 'no? Yung kanilang rights po, binenta nila. But there was no settlement of estate. Ang mangyayari po niyan, kawawa po yung bumili. Bakit po? Siyempre po, katakot-takot po na sakit sa ulo po yan because hindi pa nagkaroon ng settlement of estate yung mga compulsory heirs. And then, pag hindi pa nagkaroon ng settlement of estate, na tutawagin, whether extrajudicial or judicial, hindi din bayad ang tinatawag nating estate tax. Pag hindi bayad ang estate tax, documentary stamp tax, no? At hindi din nagkaroon ng publication sa newspaper of general circulation na nagkaroon na ng settlement of estate for 3 consecutive weeks na publication, ay hindi po maaaring iparehistro yung anumang bilihan, anumang extrajudicial settlement na gagawin kung hindi po bayad ang mga nasabi mga taxes. So, kawawa yung bumili kasi sakit sa ulo po yan. Okay, bumili sila, binding yung kanilang bilihan insofar as the rights of the three years na pumirma doon. But insofar as yung tinatawag nating settlement of estate o extrajudicial settlement of estate ay hindi po valid yun kasi po ay hindi po pumirma po ang lahat. Kaya nga tinatawag nating extrajudicial, meaning lahat po ng heirs ay pumirma po doon sa kanilang
sa kanilang, napagkasunduan. The fact na hindi pumirma yung siyam, that means walang napagkasunduan 'no. Kasi ang extrajudicial settlement presupposes na nagkasundo lahat ng mga heirs. So, kung hindi, ang remedy po diyan is any heirs na hindi pumirma 'no, I can file a petition in court 'no, for judicial settlement of estate and partition, okay. So, yun po ang mangyari diyan. So, kawawa naman yung nakabili because siyempre mai-inherit niya yung sakit sa ulo. Because kung hindi nagkasundo yung siyam, saan dun parte ang binenta? Kasi wala pang partition, eh. Halimbawa binenta niyong heirs yung rights nila, okey, rights saan dun? Okey, halimbawa assuming na 1 hektarya yung naman ng lupa, ano sila dun 12 sila. Okey, yung 3 binenta. Saan dun yung kanyang binenta? Doon sa 1 hektarya, example lang. O 3 sila. So, kasi wala pang partition o hindi malaman niya kung saan dun. Halimbawa binenta, equivalent ang halimbawa ay 10% yung share nung 3, okey, saan doon? Saan dun sa kaliwa o saan dun sa north, saan sa south, sa east, west? So, magkakaroon po ng talang kalituhan dito. 'Pag hindi nagkasundo sila, yung siyam o 12 kung saan dito yung parte ng bawat isa, ay sakit sa ulo po yun, okey? So, I hope na bigyan natin ng, katugunan 'no, ang tanong po sa atin. Okay, ulitin po natin, insofar as yung ginawang bilihan, bentahan ng 3 heirs, insofar as yung shares nila, yung kanilang extent yung kanilang rights, valid po yun dahil it's binding for them. Pero yung extrajudicial settlement, hindi po yun binding because wala pong pirma ang mga, lahat ng mga compulsory heirs. Ang remedy po niyan is judicial settlement and partition of the estate. Okay? Marami pong salamat and I hope na bigyan natin ng kaukulang, katugunan si Josephine. Alright? So, sa kapapasok pa lang 'no, I would like to take this opportunity na ibalita po sa inyo na meron po tayong good news. The good news is ang Facebook po 'no ng Batas Pinoy ay meron po tayong page 'no sa Facebook. So you could reach me sa ating, Batas Pinoy page sa Facebook and matulungan din po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating followers kasi po as of this very moment 'no, kasi kabubukas lang po ng ating Facebook account, mabibilang pa lang po sa daliri ang follow po dun and you could be part of the history kung kayo ay magiging top 100 na original na followers po ng Batas Pinoy sa Facebook and that would be very significant po. Marami pong salamat and, I hope 'no, ah, ah, sa mga subscribers, sharers, and likers po natin, you will be able to help me out 'no, na mapalawig pa natin ang ating advokasya, hindi lang sa YouTube kundi gano'n din po sa ating Facebook page account 'no, na bago pa lang nating naitayo. Maraming salamat and I hope to see you again 'no, in the next, video po natin. God bless. Bye-bye.